Noong 2017 sa Thailand, natagpuan ng labi ng isang babae na sa unang tingin na inakalang biktima lamang ng karaniwang pagnanakaw. Ngunit sa mas malalim na investigasyon, lumabas na ang mga huling taong nakasama niya ay may kaugnayan sa pagbibenta ng aliw at pinagbabawal na substance. Lalong naging masalimuot ang kaso dahil ang mga tinuturong sospek ay magaganda at sa halip na hustisya, tila humanga pa ang ilan, kabilang na ang media at ilang pulis, na parang nakalimutan na ang trahedya ng kawawang biktima. Alamin natin kung paano naging instant celebrity ang tatlong babaeng sangkot sa karumaldumal na pangyayari. Karaniwan ang unang destinasyon ng mga turista sa Thailand ay ang Bangkok. Kilala ito sa Royal Palace, Emerald Buddha, Chatuchak Market at ang Golden Mountain na may magandang tanawin. Sa timog na bahagi naman, sikat ang mga beach sa Koh Samui at Koh Lanta. Pero sa Thailand ay hindi lang puro syudad at beach. Marami ring rural na lugar na may magagandang tanawin at kagubatan tulad ng sa probinsya ng Khon Kaen. Hanggang sa nabahira ng kontrobersya ang lugar na ito, mayroong isang lugar sa Khon Kaen na tinatawag na Khao Suan Kuang District. May malagim na pangyayari noong May 25, 2017. Habang naglalakad ang ilang magsasaka sa hapon na iyon, napansin nila ang bagay na nakausli sa lupa. Paglapit nila, naamoy nila ang isang masangsang na amoy at doon nila nadiskubre na labi ito ng isang babae at tila wala pang 25 years old. Nakalibing lang siya sa mababaw na hukay at meron pang pala sa tabi. Wala siyang ID, cellphone o ano pa mang pagkakakilanlan. Kaya nang nakita ito ng mga pulis ay akala nila na nanakawan lang ang babae. Pero napansin nila ang dalawang tattoo ng babae, isa sa dibdib at isa sa likod. Dito nagsimula ang kanilang pag-iimbestiga at di nagtagal, nalaman nila na ang pangalan ng babaeng ito ay si Warisara Klinjui, isang 22 years old na karaoke bar hostess na naireport na nawawala isang araw bago siya natagpuan. Ayon sa mga kamag-anak, kasal na si Warisara mula pa noong February 2017 sa isang lalaking nagngangalang Sakchai Batemdi, isang 35 years old na kontraktor sa construction na nakatira sa Bangkok. Madalas wala sa bahay si Sakchai dahil sa trabaho, kaya madalas din mag-isa si Warisara. Dahil dito nagsimula siyang maburyo at humiling na tumira na lamang kasama ang kaibigan niya sa Khon Kaen. Ang kaibigan niyang ito ay isang tomboy na mukhang may samahan sila na higit pa sa pagkakaibigan. Sa mas malalim na investigasyon, may dalawang bersyon ng kwento tungkol kay Warisara at kaibigan niya. Una, alam daw ni Sakchai ang relasyon ng asawa niya sa babae at okay lang ito sa kanya. Pangalawa, ayon sa iba, niloko raw ni Warisara ang kanyang asawa at sinabi raw nitong pupunta siya sa lola niya kaya walang hinala si Sakchai at patuloy pa rin siyang nagpapadala ng pera. Ngunit di kalaunan ay nalaman daw ni Sakchai na hindi talaga pumunta si Warisara sa kanyang lola, kundi pumunta pala siya sa kanyang karelasyon at may tattoo pa nga siya ng pangalan nito sa dibdib, kaya mahirap paniwala ang walang alam si Sakchai. Ayon sa nanay ni Warisara, alam nilang bi ang anak nila at dahil nga dito, pinilit nila itong magpakasal sa lalaki para lang mapanatili ang magandang imahe sa lipunan. Pagkatapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima, agad na pinaghinala ang crime of passion o krimen dahil sa selos o relasyon ang nangyari. Pero matapos tanungin ang kanyang asawa at girlfriend, natanggal sila sa listahan ng mga sospek. Kaya tanong ngayon, sino ang gustong pumaslang kay Warisara? Huling beses siyang nakita ay noong May 23, 2017. 2 araw bago natagpuan ang labi niya. Ayon sa kapatid niya, lasing si Warisara noong gabi na iyon at nasa isang lugar sa Khon Kaen. May CCTV footage na nakita siyang sumakay sa isang kotse. Hindi ito inilabas sa publiko pero ayon sa mga ulat, 4 na tao ang sakay sa kotse. Sila ang huling taong nakitang buhay si Warisara. 3 sa 4 na tao ay agad na nakilala. Pawang mga babae, sina Prenuch Prayao Nonwangshai, 24 years old, Kawita Ern Ratchada, 25 years old, at Apiwan J. Satayabundit, 28 years old. Sa Thailand, karaniwan ang paggamit ng palayaw, kaya para mas madali, tatawagin na lang natin silang Prayao, Ern at J. Matagal nang kilala nila Prayao at Ern si Warisara dahil naging katrabaho niya ito sa karaoke bar. Doon pa rin nagtatrabaho si Warisara nang siya ay nasawi.
Ang trabaho na ito ay malaki ang kita base sa social media post ng tatlong babae, lalo na ang isa sa kanila na pinapakita ang marangyang buhay, bundok ng pera, mamahaling bags, sapatos at mga damit. Si Prayao ay namumuhay ng parang panaginip. Mahilig siya mag-post sa social media ng kanyang marangyang lifestyle. Mamahaling gamit, bakasyon sa ibang bansa at pati na rin ang pagpapakita ng kanyang magandang katawan na tila'y pinagmamalaki niya ng husto. At sa totoo lang, may dahilan siya para maging proud dahil ang lahat ng meron siya ngayon ay pinaghirapan niya, hindi niya ito minana. Galing si Prayao sa isang mahirap na pamilya ng magsasaka na may maraming anak. Matagal siyang nag-ipon para lang makapagparetoke o magpaayos ng kanyang katawan at pagkatapos noon, nagsimula siyang magtrabaho sa mga bar sa syudad kung saan unti-unti siyang umangat sa buhay. Ayon sa mga ulat, nagsimula siya magplano ng pagpapagawa ng bahay para sa kanyang ina na siya mismo ang nagdisenyo, pero hindi lahat ng ito ay kasing linis ng iniisip mo. Sa likod ng mga bar jobs ni Prayao, may isa pang realidad na tinatago. Hindi siya simpleng waitress. Ang mga bar kung saan siya nagtatrabaho ay nag-aalok ng extra service kung saan pwedeng makipagkita o sumama ang mga babae sa customer sa labas ng trabaho kapalit na malaking bayad. Si Prayao ay kilala sa pagsingil ng mahal para sa extra services. Umaabot ng 5,000 baht o more or less 8,000 pesos para sa ilang oras lang nakasama siya. Sa Thailand, ito ay halos kalahati na ng minimum wage kaya malaki talaga ang kinikita niya. Bukod pa rito, nagtatrabaho rin si Prayao bilang webcam model kaya mas lalo siyang kumikita. Lahat ng perang iyon ginagastos niya sa mga mamahaling gamit, damit at bakasyon. Pero meron pang isang bagay na hindi nabanggit, ang bawal na substance, lalo na ang min. Gumagamit si Prayao ng bawal na substance at minsan ay nagbebenta rin. Hindi lang siya ang sangkot, kasama rin daw ang kanyang boyfriend o asawa. Depende sa source, ito'y si Wongsakon Waranam na mas malalim ang pagkakasangkot sa bentahan ng bawal na substance. At pati raw ang kapatid ni Prayao ay involved din at ang buong grupo ay may koneksyon sa mga kilalang gang sa lugar. Tukol naman kina Ernat J, sila raw ay malalapit na kaibigan ni Prayao. Gaya rin niya, gumagamit din sila ng bawal na substance at may mga ulat na nagbebenta rin sila ng aliw kapalit ng pera. Pero ngayon ang tanong ay, anong kinalaman ng lahat ng ito kay Warisara? Sa unang tingin parang wala namang matibay na koneksyon maliban sa pagsasama nila sa iisang karaoke bar dati. Pero sa totoo lang may mas malalim pang dahilan. Lumabas sa investigasyon na katulad nila Prayao at ng kanyang barkada, nahulog din sa bawal na substance si Warisara. Sa katunayan, regular siyang bumibili kay Prayao matapos sila magkatrabaho sa bar. Nalulong ito ng sobra hanggang sa dumating sa punto na hindi na niya kayang bayaran ang lahat ng utang niya. Ayon sa mga ulat, umabot ng 40,000 baht o nasa humikit kumulang 60,000 pesos ang utang niya kay Prayao at matagal na itong hindi nababayaran. Ito'y mahigit isang taon na bago siya mawala. Kung utang lang ito ay hindi sapat na rason na paslangin siya, pero meron pang mas mabigat. Noong nakaraang taon bago siya masawi, nahuli si Warisara ng pulis dahil sa kasong may kinalaman sa bawal na substance. At habang inaimbestigahan siya, nagsalita siya ng sobra o pumiyok. Nagsabi siya ng mga pangalan, kasama na raw ang partner o kasabwat ni Prayao. Matapos ang interogasyon, nahuli ng pulis ang lalaking ito. Sa mata ng mga tao sa ganoong mundo, naging sumbongera si Warisara. At alam natin sa ganitong uri ng kalakaran, ang ginawa ni Warisara ay may mabigat na kapalit. Kung ito talaga ang dahilan, masasabi nating matindi at malupit ang naging ganti sa kanya. Ayon sa mga report, bago pa man siya pinaslang, inatake na siya. Pagkatapos, hinawakan sa leeg hanggang sa masawi. Pero hindi doon nagtapos ang karahasan. Hiniwalay si Warisara. Hiniwalay ang itaas sa ibabang bahagi. May ebidensya rin na sinubukan pa nilang ang leeg niya, pero hindi ito tuluyang nagawa. Pagkatapos noon, ipinasok ito sa plastic bags, nilagay sa mga drum o basurahan at ibinaon sa lupa. Parang basura na lang. Isang malupit, galit na galit at posibleng personal na paghiganti ang dahilan ng nangyari. At doon pa lang malinaw na, hindi lang basta pagpaslang ang gusto nilang mangyari kay Warisara. Gusto rin nilang mawala na ang lahat ng bakas ng pagkatao niya. Doon na rin napunta ang hinala ng mga pulis kay Prayao, Ern at Jay. Ang problema, wala pa silang matibay na ebidensya. Puro hinala pa lamang. Kaya para masabing totoo ang lahat ng ito,
Kailangan nilang mahuli ang tatlong babae at maimbestigahan. Lumabas kasi na sila ang huling mga taong nakitang kasama ni Warisara bago ito nawala. Kaya may pananagutan sila sa batas. Naglabas ng warrant of arrest para sa tatlo. Pati media ay tumulong na sa paghahanap. Pero kahit may mga litrato at pangalan na sa balita, parang naglaho na lang ang mga babae. Hindi na sila matagpuan kahit saan. Ayon sa pulisya, mukhang nakalabas ng bansa ang tatlo at inunahan na nila ang investigasyon bago pa ito lumabas sa publiko. Habang hinahanap pa sila, nakatuon muna ang pansin ng mga otoridad sa isa pang sospek, isang lalaking nagngangalang Wasim Namplom, ang driver ng Honda CR-V na sinakyan ng tatlong babae at ni Warisara noong gabi ng May 23, 2017. Ang huling gabing nakita siyang buhay. Ang kotse ay galing sa isang car rental company. Narentahan ito para sa mga araw ng May 21 at May 22 pero ito ay na-extend hanggang May 23. Nang imbestigahan ito ng mga pulis, may nakita silang mga bakas ng insidente. Una, mga tipak ng semento. Pangalawa, mga buhok at fingerprint sa likod ng pinto. At nang alisin ang sapin sa compartment, nakita nila ang polo ng lalaki, isang t-shirt ng babae at tela na may mansya ng mga pulang likido. Lahat ng ito ay sinailalim sa laboratory test, samantala natunton ng mga pulis si Wasin. Pero tulad ng iba, nakatakas na rin siya. Tumakas ito papuntang Vientiane, Laos noong May 30, 2017. Dahil dito bumuo na ng special team ang pulisya para sundan siya at ang tatlong babae sa ibang bansa. Sa tulong ng mga otoridad sa Thailand at Laos, natunton si Wasin sa isang bahay malapit sa National University. Kasama niya roon ang kanyang nobya, isang 21 years old na babae mula sa Ubon Ratchathani, Thailand na agad ding inaresto para maimbestigahan. Ang nobya ni Wasin ay si Jidarat Plomkun, kaibigan ni Prayao. Tulad ni Ern at Jade, dating katrabaho rin niya si Warisara sa karaoke bar. Pero ayon sa CCTV footage, wala si Jidarat sa kotse noong sinakay si Warisara kasama sina Prayao, Ern at Jade. Ang naging kasalanan lang ni Jidarat ayon sa pulis ay dahil nahuli siyang may hawak na cellphone ni Warisara. Sa kanyang salaysay, sinabi niya noong gabi ng May 23 dumalaw sa kanya sina Wasin, Prayao at Ern at mukhang wala na si Warisara noon. Kinabukasan sumama pa si Jay sa grupo at nagpunta silang 5 sa isang mall sa Ramintra. Doon ibinigay ni Wasin ang cellphone kay Jidarat at sinabing ibenta ito dahil daw kay Prayao ito. Ibinenta naman ito ni Jidarat sa halagang 3,500 baht pero hindi niya ito kinita para sa sarili. Ayon sa kanya wala siyang alam sa nangyari at may mga ebidensya namang nagpapatunay na wala siya sa pinangyarihan ng insidente. Pero para kay Wasin, mas mabigat ang usapan. Hindi niya maitatangging kasama siya sa kotse noong gabi ng pagpaslang. Pero giit niya hindi siya ang tumapos. Ayon sa kanya, driver lang siya ng 3 babae. Ang mas nakakagulat, itinuro niya mismo sina Prayao, Ern at Jay bilang mga utak sa likod ng pagpaslang kay Warisara. Sabi niya si Prayao ang nagplano ng lahat at sina Ern at Jay ay tumulong lang sa pagtatapon kay Warisara. Ngayon sigurado na ang mga pulis, hindi inosente ang 3 babae. Ang problema, nakalabas na sila ng Thailand noong May 25, araw mismo ng pagkakadiskubre kay Warisara. May impormasyon ng pulis na nasa Myanmar na noon ang 3, pero ang hamon ay kailangan matukoy ang eksaktong lokasyon para sila ay mahuli. Sila lang kasi ang makakasagot sa mga tanong na hindi pa nasasagot. Pero ang katotohanan, hindi sila magtatagal sa pagtatago. Dahil ang ganoong klaseng stress, ang matinding pressure ng pagtakas sa batas ay nakakabaliw at doon na magsisimula ang pagbagsak nila. Pagdating nila sa Myanmar, sandali lang silang nagtago. Ilang araw lang matapos, nagtrabaho pa sila sa isang karaoke spa sa border town ng Tachilek. Pero dahil palakas ang ingay sa media at sa investigasyon, napilitan silang tumigil sa trabaho para daw makapag-low profile. Pero teka, low profile ba talaga? Sa mga footage mula sa CCTV, nakita pa silang namimili sa isang clothing store, kalmado at relax, na parang hindi sila wanted sa isang karumaldumal na pangyayari. June 3, 2017, ilang oras lang matapos makuna ng CCTV habang namimili, nagdesisyon na silang sumuko sa pulisya ng Myanmar. Agad namang ipinaalam sa Thai authorities at sa mismong gabing iyon na extradite sila pabalik ng Thailand. Sa border pa lang, sinalubong na sila ng mga pulis. Pagbalik sa Thailand, agad na umamin si Prayao.
Ayon sa kanya, hindi raw niya intensyong paslangin si Warisara. Ang gusto lang daw niya ay turuan ito ng leksyon dahil sa pagpiyok nito sa mga pulis na nauwi sa pagkakahuli ng kanyang boyfriend. Ayon sa salaysay ni Prayao, noong gabi ng May 23, sinabihan nila si Warisara na may isang client daw na gusto makipagkita. Sumakay si Warisara sa kotse ni Wasin pero pagpasok pa lang sa loob, nagbago ang ihip ng hangin. Wala talagang client at nilagyan daw ni Prayao ng plastic bag ang ni Warisara at saka inatake. Ayon pa sa kanya, nagbanta raw si Warisara at nagsabi ito na kapag nakaligtas siya ay papakulong niya si Prayao. Dahil dito lalong nagalit si Prayao at inatake ang liig ni Warisara hanggang sa mawala na nga ito. Pagkatapos nagkaroon sila ng madilim na plano kung paano i-dispose si Warisara. Ang kanilang pinagpilian, una ay itapon ito sa ilog, pangalawa ay gawin itong maraming piraso. Sa huli, pinili nila ang ikalawa. Bumili sila ng tool para sa kahoy, matulis na bagay at ibang kagamitan sa hardware. Pagkatapos tumuloy sa isang motel sa Konken. Doon hiniwalay ni Prayao ang labi ni Warisara sa bathtub habang tumutulong sina Earl at Jay. Si Wasi naman ayon sa kanila, tagahatid lang ng sasakyan, tagalagay at baba ng mga kagamitan, pero kahit ganoon, may pananagutan pa rin siya. Ang mga piraso ay sinilid sa mga garbage bags, ipinasok sa 2 trash bins at ininapon sa isang masukal na lugar malapit lang sa motel. Matapos makuha mga kumpisal, agad na nagsagawa ang mga pulis ng pag-iimbestiga sa mga lugar na pinuntahan ng grupo. Nang dumating na ang araw ng pagbalik nila sa lugar kung saan natagpuan ang labi ni Warisara, kailangan panghadlangan ng mga pulis ang galit ng mga lokal na residente. Doon mismo sa site, nagbigay pa ng pahayag si Prayao. Anya, pinagsisihan niya ang kanyang ginawa pero kung makikita mo sa video parang scripted lang at wala talagang emosyon. At ang masakit pa, ginawa niya ito habang nakaharap sa mismong pamilya ni Warisara. Kung may award para sa kawalang delikadesa, maaring grand winner siya. Pero teka, may napansin ka ba? Sa lahat ng kuha sa kanila habang hawak ng pulis ay hindi sila nakaposas. Oo, tama ang nakita mo. Wala silang posas, walang restriction, para bang mga special guests at hindi mga suspect. Sa loob ng presinto, walang anumang limitasyon sa kilos nila. Nakikitang nagyoyosi, kumakain ng candy, nagpapa-beauty treatment at nagmi-makeup. Sa mga court hearing naman ay fresh na fresh pa rin ang kanilang aura. Nagpapa-picture pa kasama ang mga pulis na para mga fans lang. Aminin na natin, pang celebrity treatment ang inabot ng tinaguriang Thailand Babes. Dahil sa sobrang ganda, kinis at appeal ng tatlong ito, naging instant media sensation sila sa buong Thailand. Oo, pumaslang sila at oo, ito'y malala. Pero para sa ilang tao ang ganda nila ang napakamahalaga. Nagbigay ng excuses ang pulisya at sinabing normal lang daw ito sa Thailand na magpa-makeup ang mga babaeng detainee sa kanilang hearing. At kahit totoo ngang common ang picture taking ng mga pulis sa mga inaaresto nila, ibang level naman yata yung selfie na may ngiti pa habang nakasama ang suspect sa kaso ng pagpaslang. Dahil sa backlash, pinakiusapan ng media na wag nang ipakalat ang mga larawang iyon. Pero syempre, huli na ang lahat dahil nag-viral na ito. Ang mga nakakabigla, nagkaroon pa ng merch. Oo, merchandise parang K-pop superstars. May mga miniature ng tool na ginamit sa labi ng biktima. May mga photo cards ni Butcher Prayao at binili pa ng mga tao yung makukulay na stripe bags na bitbit nila sa CCTV footage na parabang limited edition. Parang K-pop idol group lang, hindi criminal gang. Mula sa araw ng kanilang pagkakaaresto hanggang sa mga sumunod na linggo. Kahit ang mga simpleng candy sa mesa sa harap nila ay naging bahagi ng Mr. Babe aesthetic. Yes, ganyan katindi. Sa halip na tatuhin bilang mga kriminal, ang tatlong ito ay naging pop culture phenomenon sa ilang bahagi ng Thailand. At dahil dito apektado na ang mismong investigasyon. Ano ang una nilang binaliwala? Ang pinakaugat ng lahat. Ito ay ang bawal na substance. Si Prayao na may malinaw na koneksyon sa mga sindikato ng bawal na substance at aktual na nagbibenta nito ay walang nakuhang kaso laban sa bawal na substance. Wala, as in zero. Ang tanging kinaso sa kanila ay ang pagpaslang na hindi pinlano, paghiwalay ng labi at bawal na pag-dispose ng labi. Kasi raw ang dahilan ay wala naman talagang balak na pumaslang sa simula. Kumapit ka dahil ang pinakamatindi ay ang plot twist. Lahat sila ay nag-plead ng not guilty.
Pero nang humarap sa posibilidad ng habang buhay na pagkakakulong, bigla na lang nagbago ang tono. Si Priya Wat-Earn ay sinentensyahan ng 34 years na pagkakakulong pagkatapos ng plea deal at si Jay naman ay 33 years. Samantala si Wasin ay unang nahatulan ng 23 years. Pero na-review at dinagdagan pa ng 11 years dahil ayon sa korte kung hindi siya ang nagmaneho baka wala sanang nangyaring insidente. Nakakatakot ang nangyari kay Warisara pero ang mas nakakatakot ay ang pagpupugay ng mga tao sa 3 babaeng sospek dahil lang sa magaganda sila. Ang ganitong mga kalakaran ay hindi na bago dahil nauna na si Ted Bundy, isang kilalang halang ang kaluluwa pero pinapadalhan pa ng love letters ng mga babae, at si Isabella Guzman na umatake sa sariling ina ay mistulang sumikat sa social media matapos ang pangyayari dahil sa kanyang magandang muka. Nakakalungkot mang sabihin pero sa mundong ito, ang ganda ng muka ay kayang tabunan ang baho ng budhi. Kahit gaano kasama ang ginawa, basta kaaya-aya ang anyo, madalas kang pinaniniwalaan, pinagtatanggol at minsan pa nga'y hinahangaan. Nakakakilabot, pero totoo, mas mahalaga sa ibang itsura kesa ang katotohanan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!